Hello. So I'll give you a big tour to our village where we live. So this is our house. That's 2 floor. Diyan kami nakatira. So every morning I used to walk or jog around this village. Yan yung back door namin. So flex ko lang paano kami nakakuha ng bahay na to. So sa bahay na to, we stay here for about 6 months already. And the reason na lumipat kami sa village nito is because of my daughter. Kailangan niyang mag-study sa isang SPED school. So we look for many villages, and ang mamahal. Look at this. Ito yung type sana namin ng bahay. Kasi malaki yung garage niya. May vacant lot. Pero that time na naghanap kami ng bahay is may may tao pa na naka-occupy. Ang ganda dito sa kasi may mangga. Yan. So back sa house namin. Yung house namin is worth 6,500 baht. Kasi nasa 8,500 dahil siya, parang 4 na rooms at saka 2 toilet lang din. So dito, napili namin dito kasi matahimik. Looban, di talaga siya yung highway na highway. At saka malapit sa lahat. Malapit sa Central Mall. Okay. At saka sa market. And between siya sa school ng aking special daughter and sa mga schools ng aking other kids. Okay. Yeah. So ito yung aming village. Soon, bina-vlog ko to kasi soon we will be moving to another country. So it's like memory. This is a memory vlog. So may babalikan kami, titingnan yung mga lugar kung saan nakatira kami. Actually, this is our 18th house. Pang 18 na naming bahay. Lagi kaming lumipat. So number 1 criteria ko kasi pag naghanap ng bahay, hindi naman reason na hindi kami nagagandahan sa bahay, pero at some point may mga ganun, may mga time na hindi namin type yung bahay, at may mga time because of yun sa study ng aming mga anak. And ano pa ba, yung sa mga tutorial kung saan yung mas malapit sa tutorial sa schools ng aking asawa. Okay. Then may mga houses din kaming kinuha for rent. Meron tayong mga bahay pala for just tutorial purposes. Okay. And ito naman ng mga bahay na
nasa flat lang siya, walang second floor. Yung aming bahay may second floor kasi yung mga kwarto nasa taas lahat, 3 kwarto, 3 rooms and 2 bath. 6,500 kasi probinsya to eh. Pero nasa city kami, though we are in the province. 2.5 hours from Bangkok. Ikutin na natin lahat ng village area. So yun, 2.5 hours from Bangkok. Unlike yung una kong province na tinuruan, is 12 hours from Bangkok. That's the first school that I've been to. We call it Udon Thani province. Sa Udon Thani, maganda din doon. Mumura din yung mga bahay. Kasi yung layo nga naman. Nasa border na kami ng, malapit na kami sa another province pa bago ang border to Laos. Sarap jogging dito. I used to jog here 2 to 3 times a week. Pero minsan may week na hindi ako nag-jogging kasi yung tamad. So ito ay for rent. Pero may 2 aircon na siya. For rent, 2 aircon. Okay na yun. Ito naman may bahay. May bahay dito, may tao. Pero tingnan mo naman ang sukal. A lot of creeping vines. Nasa taas na, hindi malang nilinis ng may-ari. Dito naman sa kabila na may bakod na yan, another village yan. Another village. Halos ng mga bahay dito ay may yan, halos ng mga bahay dito ay mayroong mangga. Baba ng mangga. Mangga or papaya. May saging. May saging. I don't know sa pupuntahan naming bansa kung may saging ba. By the way guys, we're planning to move to Canada. So I've been processing my PR. Last like 2 weeks ago nag-start na ako ng process ng aking PR going to Canada. Laki ng aso. Yeah, hello. Kagandahan dito guys, hindi mga stray ang dogs dito. They're really taking care of their dogs. Hindi nila pinapalabas, o kung pinapalabas man nila, ano yun, hila-hila nila. Cats, yes, they have stray cats. Minsan nga may 2 cats na bumisita sa bahay, pero hindi namin in-entertain kasi baka mayroong may-ari at makita sa bahay. But yes, yung mga dogs nila dito ay laging nasa loob ng kanilang bakuran o ng fence. Actually, tahimik talaga yung village namin dito. Walang gulo. Well, anyway, most of the villages in Thailand
Kaya lang problema dito guys, ibang mga sasakyan, since mga Thai people mahilig silang, meron naman silang mga garahe, pero mahilig silang kumain kasi na nakalapag, yung nakasquat na sila sa floor, mahilig silang kumain na sa floor. Kaya yung mga garage nila ay yung kanilang mga sasakyan usually nasa harap ng bahay nila nakapark yung iba. Just like yan, mga sasakyan nila nakalagay dito sa gilid, kasi instead na pagparkan nila doon sila kumakain. So ito nakalagay 4,500 baht, 4,500 baht yung renta. 2 rooms lang yan, tsaka makitid yung aisles kasi yung living room, kaya ayaw namin. Hello! Maliit na aso, ang tapang chihuahua. Ito naman ay binta, Dire 25.5 billion. Oh goodness, mahal na kasi nasa city proper to, kaya mahal ang bintahan. Mahal ang bintahan guys. Wow, rose apple, look at that. Rose apple, sarap yan. Dito ang kagandahan talaga sa Asia or sa Thailand, abundance talaga dito, abundant ng pagkain. Ito naman binta, binta. Yung bahay na kanina doon pwedeng bilhin at pwedeng rentahan. Oh, madami bakante. Ito bakante din. A lot of vacant houses here in our village. Oh, I don't know. Hindi ko lang gusto dito. I like the place in Thailand. I like the abundance of the food. Enough talaga ang supply nila ng food dito. Nga lang, ganap kami ng country where we can have citizenship. Kasi dito sa Thailand, yes, mayroong citizenship din dito. Permanent resident pala. Wala atang citizenship. PR. May PR sila dito, pero limited to 100 applicants per year per nationality. Halimbawa, Filipino nationality, ang allowed lang nila na mag-apply for PR is 100 per year. Tsaka medyo mataas din yung requirements. So dapat may kondo ka, nakabili ka ng kondo. Ewan ko lang ha, based lang sa nabasa ko to, kaya lang kalimutan ko yung other details. Pero kailangan may property ka, nakabili ka ng property. Pero first na bibilhin mo lang ay yung condominium. Allow dito ang foreigner na bibili ng condo, but house and lot, no, not allowed. House and lot, condominium, yes. So yan yung unang requirements.
Then pangalawa, yung fluency mo sa Thai, or kung parents ka ng mga naianak sa Thailand, just like us. I have 2 kids who were born in Thailand, so eligible kaming kukuha ng mag-apply for PR. Kaya lang yung process mahirap kasi kailangan maka speak and write and understand in Thai, read, write, speak, something ganun in Thai. Pag hindi, makakapasa. So may written exam pa ata, hindi ko lang maalala na. Oh, ito for sale and for rent pwede. Haba na ng lakad ko. Okay yan. Yan ang exercise. So yun. Kaya that's the reason na we will be moving out from Thailand soon. So sa PR application ko, ako lang muna. But of course, I will declare my family members. So I have 3 kids. Dami no. And also my wife. Pero ako lang munang mag-out para makasettle muna. Then after I settled, I have to bring my family there, or ano tawag yan, I have to get them. So yan yung plano namin. So I have this tour to my village kasi just for memory. Nandito kami sa village na to. Oh, ganda oh. Ang sipag ng aming neighborhood. Talim siya ng iba-ibang halaman niya dito. So precious talaga to sa kanila. Yung tinatawag nila dito na manao, or lemon ba? Yeah. Lime. Tawag nila lime. Precious talaga yan sa kanila. Sa village namin dito, maraming silang ganyan. Or dito, like dito sa harap ng bahay namin. Yung anong tawag na yan tanglad sa Bisaya. Lemongrass. So lemon or lemongrass or lime, yan yung mga usual na makikita mo dito sa mga village houses. Kasi bibihira naman yung may ano ka talaga, may lupa. So nakapasok lang yan. So iwan ko lang sa pupuntahan naming bansa kasi may snow na. Sobrang init talaga. Pero luckily Thailand is not yet that much hot. Pero mataas na rin ang degrees dito. So dito sa probinsya nga namin, umabot kami dito ng 36 degrees Celsius. Pero luckily may beach kami. So ayan lang guys. I think this ends my vlog this morning. Tour to my village. Have a nice day everyone. Subscribe to my channel.